Ako si Maria at ito ang aking kwento. Panakala ay napapatingin si Amethyst sa gawin ni Jax. Wala itong imik at seryoso lang tingin sa daan. Rinig din niya ang pagbuntong hininga ng asawa. Ang lalim naman ang iniisip mo. Basag ni Amethyst sa katahimikan nila ni Jax. Saglit na napabaling ng tingin sa Jax sa gawin ng asawa at muling tinutok ang mga mata sa daan. Wala, naiisip ko lang si nanay. Mahabang panahon na siyang nagtitiis sa piling ni Tatay Marlon. Hanggang ngayon, umaasa siya na magbabagong ugali nun. Nakapag-asawa na ako pero ang pananakit niya kay nanay lalo atang lumalala. Ayaw na niya sanang makialam pero di niya matiis na makitang ginagawang punching bag ni Tatay Marlon ang sariling ina. Nakakadurog ng puso na makita tong nasasaktan. Samantalang buong buhay niya, pinapangarap niya itong maiahon sa kahirapan. Intindihin mo na lang muna. Palagi mong bantayan si Nanay Jesusa, sabi ni Amethyst. Nahahati ako sa gitna. Gusto ko makasama ang totoong tatay ko. Simula pagkabata, hindi ko naman naranasan na ang totoong pagmamahal ng isang ama. Kaya pala, hindi ko pala tunay na ama ang lalaking kinalakhan ko. Mas lalo mo ngayon kailangan maging matatag para kay Nanay Jesusa. Hindi mo kailangan kumbinsin siya kaagad. Minsan kasi, ang taong matagal nang nasanay sa sakit, natatakot ng mabuhay nang wala yun. Pero kung araw-araw mo ipaparamdam sa kanya, may mas mabuting mundo sa labas ng tahanang yon, baka dumating din yung araw na piliin niya ang sarili niya. Hindi na umimik si Jax at naitoon na lang ang isip sa pagdadrive. Mabilis na lumipas sa mga araw, ikatlong buwan na ng pagbubuntis si Amethyst. Nasa rest house sila ng mag-asawang Tristan at Catriona para sa baby shower at gender reveal ng pangalawang anak ng dalawa. Sinalubong agad ni Catriona ng mahigpit na yakap ang kanyang kaibigang si Amethyst. Masaya akong nakarating ka, Amethyst. Kala ko talaga hindi ka papayagan ng asawa mo, sabi ni Catriona, sabay tingin kay Jax na nakatayo sa tabi ni Amethyst. Humalakak si Jax. Pwede bang iwanan ko ang asawa ko sa bahay? Hindi niya pwedeng palampasin ang araw na to. Mas excited pa nga siya na malaman ang gender ng anak ni na Tristan. Sa tagal ng panahon, kahit di sila madalas magkita, hindi pa rin nagbabago ang pagkakaibigan ni na Amethyst at Catriona. Hindi ko talaga makakalimutan yung nangyari kay Jax. Pinakain mo ng bayabas na may ketchup? Natatawang wika ni Catriona. Nag-init ang pisngi ni Amethyst sa hiya habang inaalala ang kalokohang yon. Si baby ang may gusto nun, hindi ako, giit niya. It's alright, wife. Tapos na yun, di ba? Kung para sa anak natin, gagawin ko. Wika ni Jax, puno ng lambing. Napaismed si Catriona, parang may napansin siya. Ang nalagkit ng tinginan ng mag-asawa. Hindi kaya nagkaaminan na sina Jax at Amethyst? May utang kang kwento sa akin, Amethyst. Bulong na Catriona. Ngumiti lamang si Amethyst, medyo alanganin. Let's go, mag-uumpisa ng baby shower, sabat ni Tristan, sabay hawak sa kamay ni Catriona at inalalayan to sa paglalakad. Nilapitan naman ni Jax si Amethyst para samahan na sa upuan. Naging masaya ang baby shower, babae ang second baby ni na Tristan at Catriona. Tuwang-tuwa ang lahat sa naging resulta pero may kulang pa rin. Wala ang pamilya ni Darius na kasalukuyang may pinagdadaanan. Nang matapos ang programa, unti-unting kumalat ang mga bisita sa paligid ng rest house. May ilan sa garden, may iba sa dining area. Tahimik na umupo si Amethyst sa isang bench sa may ilalim ng puno. Hawak ang tiyan habang hinahaplos ito. Ilang saglit pa, lumapit na si Catriona at umupo sa tabi niya. Masaya ako para sa inyo, bigkas ni Amethyst, habang nakatingin sa lunti ang paligid. Masaya rin ako para sa inyo. Iba yung aura mo ngayon, Amethyst. Parang blooming ka ngayon dahil ba yan kay Jax? Tugon ni Catriona ng uusisa. Napangiti si Amethyst pero di agad sumagot. Tila may iniisip. Pero alam ko na may tinatago ka pa rin sa akin. Dagdag ni Catriona, nakatingin sa kaibigan. Lumingon si Amethyst sa kanya. Ano ka ba? Ako pa maitago sa'yo, para nga tayo magkapatid na magkadugtong ang bituka. Napahalakak si Catriona. Pero seryoso, anong latest sa inyo ni Jax?
Okay na ba kayo? Sumilay ang magandang ngiti kay Amethyst sa kamarahang tumango. Di napigilan ni Catriona ang mapatalon sa tawa at kilig. Hoy, buntis ka! Saway ni Amethyst at natatawa sa naging asawa ng best friend niya. Bigla ring naiyak si Catriona sa labis na kagalakan. Sobra lang akong maligaya. Dalong una nakita ko kung paano mo iniyakan sa Jax. Kulang na nga lang i-offer mo sarili mo sa kanya para lang magustuhan ka niya. Pero ngayon, nagkaroon na ng katuparan ng pinapangarap mo, di ba? Sana nga lahat ng to. Totoo. Ano? Sa kontrata kami nagsimula. Sana na nagkaroon kami ng problema sa pagsasama namin ni Jax. Hindi ko inakalang may taong pipiliin pa rin akong mahalin ng buo, Catriona. Tahimik si Catriona nakikinig lang sa sinasabi ni Amethyst. Hinilan niya papalapit si Amethyst at niyakap. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Iwaksi mo sa isip mong problema. Tiyak naman patitibayan ang pagsasama ninyo ni Jax lalo na ngayon. Buntis ka rin. Meron kayong magiging anak. Lumingon si Amethyst, may luha sa mga mata. Mahal ko siya, Catriona. Hindi ko inaasahan pero totoo na to. Hindi ko na siya kayang mawala pa sa akin. Pero merong biglang dumating na pagsubok. Alam ko, halata sa'yo at halata rin kay Jax na mahal ka niya. Tama ng pag-iyak mo, Amethyst. Mas pa naman daw yung palaging malungkot kapag buntis. Birong saan ni Catriona. Pilit na ngumiti si Amethyst. Napatingin naman si Jax sa pwesto ni Amethyst. At ininom ang hawak niyang beer. Tahimik lamang siya habang pinagmamasdan ng asawa. Ang simpleng ngiti ni Amethyst habang nakikipagkwentuhan sa kaibigan ay sapat na para mapangiti rin siya. Para bang bumabagal ang paligid kapag siya ang tinitingnan ni Jax. Natigilan siya na bigla siyang tapikin ni Tristan sa balikat. Sobra ka naman makatitig kay Amethyst. Di naman mawawala ang asawa mo. Napailing sa Jax na natatawa. Ikaw talaga, puro kakalokohan. Kung ano-anong napapansin mo. Mahal mo na talaga si Amethyst. Halata ka na, Jax. Hindi ka agad sumagot sa Jax. Tumingin ulit siya kay Amethyst at sa isang iglap, nagangat to ng tingin at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ngumiti si Amethyst. Ngiti lang ang naisagot ni Jax kay Tristan. Habang lumilipas ang panahon, lalo siyang napapamahal sa kanyang asawa. Sa bawat araw na kasama niya si Amethyst, mas lalo niyang naiintindihan kung bakit ito ang babaeng pinakasalan niya at kung bakit hindi niya ito kailanman kayang pakawalan. Anong ginagawa mo, wife? Untag ni Jax. Kauuwi niya lang galing sa restaurant. Pansin niya na parang okupadong isip ng kanyang asawa. Hindi napansin ang kanyang pagpasok sa loob ng kwarto. Naibaba ni Amethyst ang hawak na ballpen at notebook. Dahan-dahan siyang bumaba sa kama at nilapitan ang asawa. Napatulala sa Jax nang bigla siyang halikan ni Amethyst sa labi. Gumagawa ng posibleng pangalan ng baby natin. Napangiti si Jax, binuksan ang botones ng kanyang suot na polo. Gumagawa ka ng name ng baby natin? Hindi mo pa nga alam kung anong gender niya eh. Turan niya na napapailing. E di, unisex ang pagpipilian kong name. Pwede sa babae at sa lalaki. Yeah, maybe Jamie or Jules. Pwede sila sa boy or girl, di ba? Tanong na Jax habang sinusuot ang kanyang pajama. Napaisip si Amethyst saka tumangutungo. Pwede. Pagkatapos ay sinulat niya yon sa notebook. Napangiti si Jax. Pinagmamasdan niya si Amethyst na seryoso sa ginagawa. Do you want to eat? Let's go to the kitchen. I miss cooking for you. I've been so busy at the restaurant, kaya hindi na kita madalas nakakasabay kumain. Nilapag muli ni Amethyst ang hawak na notebook at napatunghay sa asawa. Naiintindihan ko naman. Trabaho yun eh. Para sa magandang future ni baby. 'Di ba? Nilapitan ni Jax ang asawa at umupo sa tabi nito. Marahan niyang hinaplos ang pisngi ni Amethyst. Para sa inyo ng mga anak natin. Biglang nag-init ang mukha ni Amethyst. Namula na ang kanyang pisngi. Umabot na hanggang sa kanyang tenga. I really like it when you blush, wife. Sabi pa ni Jax habang pinipisil ang tungki ng ilong ni Amethyst. Jax, tumigil ka nga. Nakakainis ka. Saway ni Amethyst.
na mariing pinikit ang mata at umiwas ng tingin para maitago ang pamumula ng mukha. I love you, wife? Malumanay ngunit buo ang pagkakasabi ni Jax habang pinagmamasdan ang mukha ni Amethyst. Tahimik si Amethyst pero dama ni Jax ang pagbilis ng tibok ng puso nito. Nakayuko siya at di makatingin ng diretsyo, kaya marahan siyang hinawakan ni Jax sa baba at inangat ng mukha nito upang magtama ang kanilang mga mata. I love you when you're mad. I love you when you're quiet. I love you when you're messy and when you're tired. I love you when you push me away. And I love you even more when you let me in. Napakagitlabe si Amethyst. Pilit pinipigilan ang sarili na malusaw sa mga sinabi ng asawa. I love you, not just because you're the mother of our child, but because you are you. My peace, my fire, my home. Bumuntong hininga si Amethyst. Di naalintana ang pamumula ng pisngi. Dahan-dahan siyang tumingin kay Jax at doon niya nakita ang lalaking hindi lang basta asawa niya, kundi ang lalaking pinili niyang mahalin araw-araw. Alam mo, sabi ni Amethyst, mahina pero malinaw. Ang unfair mo. Bakit naman? Tanong ni Jax, kunwaring nagtataka. Dahil kahit anong gawin mo, kahit gaano ka nakakainis minsan minamahal pa rin kita. Sobra. Ngumiti si Jax at niyakap siya na mahigpit. Then I guess we're both unfair. Kasi ikaw rin, kahit ilang beses mo kong pagalitan, I still fall in love with you over and over again. May request lang sana ako bago tayo bumaba sa dining. Pag-iba ni Amethyst. Say it, ano yon? Pwede bang magdamit ka muna? Topless ka naman eh. Ayokong nakikita nilang para sa akin lang. Napapangiwing sagot ni Amethyst at pinasadahan ng tingin ng katawan ng asawa. Malakas namang tumawa sa Jax. Pagkasuot ni Jax ng sando, lumabas silang mag-asawa ng kwarto nila. Inalalayan niya pa ang buntis na asawa habang naglalakad at pababa nila ng hagdanan. Mapo ka muna, wife? Sandali lang to. Sabi ni Jax at ipinaghila ng upuan si Amethyst. Pagkaupo ng asawa, iniwan niya muna to ng halik sa noo, tsaka tinalikuran na ito para ipagluto to. Napangiti si Amethyst. Sa isip-isip niya, ganito pala magmahal ang isang Jax Peruel. Narealize niya maswerte siya pagdating ni Jax sa buhay niya. Lumipas ang ilang minuto. Matagal pa ba yan? Di nakatiis sa tanong ni Amethyst. Naamoy na kasi niya ang masarap na amoy na niluluto ng asawa. Malapit na po, sagot ni Jax na hindi nililingon si Amethyst. Maya-maya nga, pinatay na ni Jax ang kalan at dinala ang kanyang niluluto sa lamesa. Nanlalaki ang mga mata ni Amethyst sa nakikitang masarap na pagkain na nakain sa kanyang harapan. Ito lang ang mabilis iluto, katwiran ni Jax. Nagpapakamot sa kanyang ulo. Burger and fries kasi ang niluto niya na sinamahan niya ng masarap na gravy. Masarap kaya? Nakakatakam nga eh. Natatakam na nga si Amethyst sa burger. Napangiti si Jax at umupo sa tabi ng asawa. I'm happy that you like it. Kain na tayo. Marahang tumango si Amethyst at nilagyan ni Jax ng ketchup ang kanyang burger, tsaka binigay sa kanya. Nagsimula na silang kumain. Di maalis ng ngiti ni Jax habang pinapanood ng asawa na sarap habang kumakain. Para tuloy siyang nabubusog na pinapanood lamang ito. Napatingin si Jax sa teleponong nasa kusina nang bigla itong mag-ring. Maging si Amethyst na pahinto sa pagnguya. Continue eating, wife. Ako nang sasagot. Alok ni Jax habang tumayo at naglakad papunta sa telepono. Agad na itong sinagot. Pinagpatuloy ni Amethyst ang pagkain pero hindi maiwasang mapatingin sa asawa. Napansin niya ang unti-unti paumutla ng mukha nito habang kausap ang nasa kabilang linya. Anong nangyari? Tanong ni Amethyst, halatang nag-aalala. Binabana ni Jax ang receiver tsaka tumingin sa kanya. Hindi pa rin naalis ang pagkabigla sa mukha niya. Si Nanay. Ano nangyari kay Nanay Jesusa? Tanong ni Amethyst, baka sa matinding pag-aalala sa ina ng kanyang asawa. Hindi ko pa alam, pero ang sabi ng kausap ko, sinugod daw si Nanay sa ospital, sagot ni Jax. Wife, pupuntahan ko muna si Nanay. Tatawagan ko si Mama para samahan ka dito. Okay, huwag kang mag-alala sa akin, puntahan mo na si Nanay mo. Saglit na tumigal sa Jax sa kinatatayuan niya. Tila nag-aalangan pa.
Tinignan niya si Amethyst na pinipilit gumiti kahit talatang nag-aalala na rin. Di na siya nagsalita pa. Lumapit siya at marahang hinalikan sa noo ang asawa. Pagkatapos tumalikod na lamang siya, tahimik na naglakad palayo. Hindi niya na muling nilingon ang asawa na naiwan sa kusina. Napasugod si Jack sa ospital. Hindi pumayag si Tatay Roger na hindi sumama sa kanya. Nag-aalala din to sa kalagayan ng nanay niya. Napahinto si Jax nang matapat sa pintuan at masilip ang ina na nakaratay sa kama ng ospital. Kalunos-lunos ang sinapit ng kanyang ina. Nangihina ang kanyang tuhod habang nakatitig dito na nakahiga at walang malay. Naramdaman ni Jax ang pagtapik ng ama sa balikat niya. Para bang ipinaparamdam na may kasama siya. Nay, sambit ni Jax sa kanapalingon sa babae nasa loob ng kwarto. Napatigil siya sa paghinga ng ina. Masilayan ang itsura ng kanyang ina, namumutla. Halos hindi makagalaw, tila nawala ng sigla. What happened to my mom? Tanong niya sa nanginginig na tinig habang marahang hinawakan ng kamay ng ina. Nalumo siya na makita ng malapitan ang pinsala sa katawan ng inang may edad na. Maraming pasa sa mukha, may hiwa sa may sentido at may bendang balikat. Parang biglang bumigat ang buong katawan ni Jax. Anak po kay ni Mrs. Azusa? Tanong ng nurse na nasa loob. Marahang tumango si Jax bilang sagot, halos hindi makapagsalita. Binugbog po siya ng asawa, sinaksak sa balikat. Dagdag ng nurse sa mababang tinig. Mariing napakagat sa Jax sa labi, pilit pinipigil ang galit na sumisiklab sa dibdib. Kumuyom ang kanyang mga kamao habang nilingon ng nurse. Nasaan ang asawa niyang inutil? Mariing tanong niya, mababa pero punong-puno ng galit. Ang dinig ko po, nakakulong na siya ngayon. Mga kapitbahay lang po ang nagdala dito sa ospital. Ako rin po ang tumawag sa bahay ninyo, sagot ng nurse. Maraming salamat, nurse, sa impormasyon at sa pagbabantay mo kay Jesusa. Pwede ka nang umalis? Kami nang bahala sa kanya, sabat ni Roger. Malamig ang tono pero may kabigatang dala. Sige po, punta na lang po kayo sa nurse station kung may kailangan po kayo. Paalam ng nurse, saka ito lumabas. Pagkaalis ng nurse, lumapit si Roger kay Jax, nilagay ang kamay sa balikat nito. Ano na ngayon ang gagawin mo? Tanong ni Roger. Diretsong tingin sa anak. Di agad nakasagot sa Jax. Tulala siyang nakatitig sa ina. Parang binabalikan sa isipan ng mga panahong pilit niyang iniintindi ang relasyon ng mga magulang niya. Ang mga gabi ng sigawan, ang mga pasa sa katawan ng ina na palaging may kasamang paumanhin, mga pangakong hindi mauulit, mga luhang nilunok ng katahimikan. Huminga siya ng malalim. Sasampahan ko ng patong-patong na kaso ang ulol na Marlo na yon, mariing sagot niya. Sa ginawa niya kay nanay, wala na siyang kapatawaran. Hindi ko nahintaying mamatay si nanay bago ko kumilos. Hindi na tama to. Sobra-sobra ng pagpapahirap niya sa asawa niya. Kung di pa siya nadala sa ospital, baka wala na si nanay ngayon. Paano kung ayaw ng nanay mo? Tanong ni Roger. Kilala mo si Jesus sa anak. Mahal na mahal niya si Marlon. Kahit anong sama ng trato nito, siya pa rin ang pinipili. Mas pinili nga niyang lalaking yon kaysa sariling kapakanan, kaysa sayo. Napailing sa Jax, puno ng kirot at pangamba ang mga mata. I don't care anymore. I will never allow her to go back to that monster. Magalit na siya sa akin kung magagalit siya basta hindi ko na siya hayang bumalik pa sa lalaking yon. Hindi ko na siya pababayaan gaya ng dati. Ako nang bahala sa kanya ngayon. Tahimik si Roger pero kita sa mukha nito ang pagkabigla sa determinasyon ng anak. Hindi na ito ang Jax na palagi nagbibigay, palaging umiiwas sa gulo. Ngayon, siya na ang bahalang magprotekta sa ina niya kahit pa laban sa amang kinikilala nito. Desidido na si Jax. Siya ang magdedesisyon ngayon. Di na siya papayag na maling masaktan ng halimaw na lalaking yon ng kanyang ina. Panahon na para iligtas si Jesusa sa bangungot na matagal na nitong kinulong sa sarili. Tutulungan kitang mabulok sa kulungan niyang si Marlon. Oras na gumaling si Jesusa, iuwi mo ng nanay mo sa mansyon, sabi ni Roger sa kanyang anak. Maraming salamat po, tay. Pilit nang umiti sa Jax. Ngiti naman na naging sagot ng tatay niya sa kanya. Muling natoon ng kanyang mga mata sa ina. Nagmamadaling pumasok sa loob ng presinto sa Jax.
Iniwan muna nila ng tatay niyang si Roger ang nanay niya sa ospital na hanggang ngayon hindi pa rin nagkakamalay. Nasaan si Marlon Gonzales, yung bagong pasok dito? Agad na tanong ni Jax. Napatingin na isang tila mataas na opisyal kay Roger. Mr. Baruel, anong ginagawa niyo rito? Tanong ng opisyal na siyang kinahinto ni Jax. Chief, I'm here for my son. Sagot ni Roger. This is my only son, Jax Baruel. Pakilala niya. Napabaling ang hepe kay Jax. Let's go to my office. Doon natin pag-usapan ang problema ng anak mo. Tahimik na sumunod sa Jax at Roger sa chief papasok ng opisina. Pagkaupo nila, nagsalita agad sa Jax. Gusto ko siyang makausap. Si Marlon Gonzales. Dito. Ngayon. Tiningnan ng chief si Roger saka tumungo. Sigurado ka? Walang ibang gusto ko kung di harapin ang hayop na yon. Sagot ni Jax, mariin ang boses. Nanginginig sa galit. Ilang minuto lang bumukas ang pinto. 2 pulis ang pumasok. Kasunod ni Marlon Gonzales. Nakaposas at may pasa sa labi, pero merong nanunuyang ngisi sa labi. Pagkakita pa lang ni Jax sa kanya, tumayo siya agad. Mabilis na parang susuntukin ng kinilalang ama. Huwag kang ngumisi sa harap ko. Sigaw ni Jax sabay bagsak ng kamao sa lamesa. Nagulat ang lahat sa lakas ng tunog. Anak! Pigil ni Roger. Hawak sa braso ng anak. Pero hindi na mapipigilan si Jax. Halos patayin mong nanay ko tas uubo ka lang dyan. Wala ka man lang bahid ng pagsisisi sa mukha mo. Kapal na mukha mong umupo nang parang wala kang ginawang masama sa nanay ko. Tahimik si Marlon. Tila sinusubukang panatilihin ang composure niya. Pero ramdam na may takot sa mga mata. Kung pwede lang ako na mismo ang gumawa ng ginawa mo sa nanay ko para lang makaganti ako. Sigaw pa ni Jax. Pero hindi kita ibababahan pagkatao ng isang katulad mo. Hindi ako kagaya mo, alam mo kung bakit? Lumapit siya kay Marlon. Halos magdikit na ang mukha nila. Nagpigil ng luha at galit si Jax. Dahil ako may konsensya. Marunong magmahal at gumalang ng babae. Dahil ako hindi nananakit ng babaeng mahal ko. Ikaw, hayop ka't wala kang puso? Baka sa mukha ni Marlon ang pagkabigla. Di siya makatingin ng diretso kay Jax. Nakita mo na ba kung anong itsura ni nanay, ha? Nakapikit ang mata, may tubo sa bibig, putok-putok ang balat at hindi gumagalaw. Gusto mong makita? Tumango si Jax kay Tatay Roger niya. Dahan-dahang nilabas si Roger isang larawan na kinuha nila sa ospital at tinapon sa mesa. Tiningnan ito ni Marlon. Napatingin siya sa sahig, tahimik. Hindi na ako papayag na saktan mo pa siya. Hindi na ako papayag na makalapit ka pa sa kahit anong bahagi ng buhay ng nanay ko. Sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan, Marlon. At kung may kulang pa doon, ako mismo magdadagdag. Tumayo si Jax, mariing napapikit. Nang muling dumilat, nakatingin siya sa chief. Handa na ako magsampa ng kaso. Tiyakin mo, hepe na hindi siya makakapagpiyansa. Kailangan niyang pagbayaran ng ginawa niya sa nanay ko. Hindi umalis si Roger sa tabi ni Jesusa. Pinauwi na muna niya ang anak nilang si Jax sa mansyon. Mag-aalala rin si Jax para kay Amethyst, lalo't buntis ito. Kailangan din ng asawa nito ang kalinga at bantay sa ngayon. Napatingin siya kay Jesusa, ang nag-iisang babaeng minahal niya ng lubos. Hindi na siya muling nagmahal, simula nang iwan siya nito para kay Marlon. Masakit alalahaning na ibigay niya ng lahat, buong puso't pagkatao niya, pero hindi pa rin pala yun sapat. Napabuntong hininga na lang si Roger habang lumulubog sa mga laala ng kahapon. Nalaki ang kanyang mga mata nang biglang gumalaw ang daliri ni Jesusa. Kinusot niya ang kanyang mga mata, baka namamalik mata lamang siya. Jesusa, gising ka na ba? Nanginginig ang boses niyang tanong habang biglang tumayo mula sa pagkakaupo. Mahinang ungol lang ang tugon ni Jesusa, pero sapat na yon para mapasigaw siya sa tuwa at kaba. Sa sobrang taranta, napatakbo siya palabas ng kwarto, diretso sa nurse station. Miss Nurse, si Jesusa, gising na siya. Kailangan ko po ang tulong ninyo. Pwede bang pakitawag agad ng doktor niya? Hingal na sabi ni Roger, habol ang hininga at halatang kabado. Napalingon ang nurse sa kanya, agad na sumeryoso ang mukha. Huminahon po kayo, sir. Tatawagin ko na po ang doktor ni Mrs. Jesusa. Mabilis sa tugon ng nurse. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na tumakbo palabas ng koridor. Mabilis naman bumalik si Roger sa loob ng kwarto ni Jesusa. Nanginginig ang mga kamay niya habang lumalapit sa kama.
Tinitigan niya ang mukha nito. Mapudla pa rin pero unti-unti gumagalaw ang mga mata. Jesusa, nandito ako. Nandito lang ako. Bulong niya habang marahang hinawakan ng kamay nito. Mahigpit ang kapit ni Roger. Parang ayaw niya na tong bitiwan. Parang kanina lang akala niya mawawala na to sa kanya. Ilang saglit lang dumating ang doktor kasama na isa pang nurse na may dalang medical kit. Pagpasok nila sa kwarto, mabilis nilapitan ng doktor si Jesusa. Agad nagbigay daan si Roger upang masuri ng doktor ang ginang. Sinimula ng doktor ang pagsusuri. Sinilip ang mga mata ni Jesusa. Kinapa ang pulso at inobserbahan ang mga kilos ng katawan. Tumaas na ang response level niya. Wika ng doktor matapos suriin ang reflexes at level of consciousness ni Jesusa. Maaaring unti-unti siyang gumigising, pero kailangan pa rin siyang obserbahan ng mabuti sa susunod na 24 na oras. Hindi nakapagsalita si Roger. Hawak pa rin niya ang dibdib. Ramdam ang bilis ang tibok ng puso. Dok, ano po ba talagang nangyari sa kanya? Tanong niya, puno ng kaba at galit na pilit niyang kinokontrol. Tumikim ang doktor bago nagsalita. Base sa initial findings at examination, nabugbog si Mrs. Jesusa. May mga pasa sa katawan, sa braso, bewang, at may bahagyang pamamaga sa kanyang kanang panga. Pero ang pinakagrabe ang saksak sa balikat. Nadapresan lang pero delikado pa rin dahil muntik ng tamaan ng major artery. Mabutit na agapan ka agad dito sa ospital. Dahan-dahang lumapit si Roger sa kama ni Jesusa. Tinitigan niya ang mukha nito at muli hinawakan ng kamay. Hindi ka niya na masasaktan, Jesusa. Pangako ko yan, akong bahala sa'yo. Tahimik ang buong paligid ng mansyon nang dumating sa Jax. Halatang mabigat ang dibdib niya at ang pag-aalala sa ina mapabasa sa kanyang mga mata. Pagkapasok niya sa loob, nalatan niya si Amethyst na nakaupo sa sofa, hawak ang tiyan. Amethyst, agad siyang lumapit. Umupo si Jax sa tabi ng asawa at marahang hinawakan ang kamay nito. Tahimik si Amethyst sa ilang sandali, tsaka dahan-dahang nagsalita. Kamusta na si Nanay Jesusa? Nagkamalay na ba siya? Huminga ng malalim si Jax. Hindi ko pa alam. Si Tatay Roger nagbabantay sa kanya ngayon. Nagpa-deploy din siya ng 2 pulis para magbantay sa labas ng private room ni Nanay. Mahirap na para sa kaligtasan niya laban kay Marlon. Nagtama ang mga mata nila. Binugbog siya at sinaksak. Tuluyang pagbitaw ni Jax sa masakit na balita. Si Marlon ang gumawa nun. Nabitawan ni Amethyst ang hawak na unan at napahawak sa dibdib. Oh my God! Kung di siya agad nadala sa ospital, baka wala na siya ngayon. Dagdag ni Jax, halos nanginginig ang boses. Di ko akalaing magagawa yun ni Tatay Marlon. Bulong ni Amethyst, puno ng lungkot at takot. Kailangan tayo ni Nanay, pero gusto ko ring siguraduhin na ligtas ka dito. Ako na lang munang babalik sa ospital bukas para palitan si Tatay Roger. Dito ka lang, Amethyst. Ayoko mapagod ka, buntis ka. Jax, please. Pakiusap niya habang inaaplos ang tiyan ng asawa. Kailangan ka ni baby na kalmado at ligtas. Ako nang bahala kay Nanay. Tumango si Amethyst. Kahit bakas pa rin ang pag-aalala sa mukha. Basta mag-update ka palagi, ha? Ngumiti si Jax kahit pilit. Oo. Hindi na ako papayag na may masaktan pa sa pamilya ko.